Okay, so ito yung Tecno Camon 20S Pro na may MediaTek Dimensity 8020 5G, 120Hz AMOLED display, 64 megapixel camera with 4K video recording, malaking RAM at storage at dual speakers na nabili ko lang sa promo price na 9,900 pesos. Mamaya pag-uusapan pa natin yung SRP. At yes, isa to sa tatlong phones na ireregalo ko sa inyo sa Pasko. So nood lang kayo. Pero bago yon, shoutouts muna sa sponsor natin ngayon, Converge. Malapit na namang magpasko at sa ganitong panahon, sobrang importante ng magandang internet connection. Na syempre, dapat abot kaya rin. Buti na lang may 1,500 FiberX plan ang Converge na aabot na ngayon hanggang 200 Mbps. Sapat na para sa 4K movie marathon natin ngayong Kapaskuhan. Social media browsing para sa mga bibisitang kamag-anak, for sure marami yan sila. At kung sobrang dami nga to the point na kailangan mo ng mas mabilis pa, meron pa naman silang mas mataas na plan hanggang 1 gigabit per second. Kaya kung sakaling gusto nyong mag-apply, meron akong link na nilagay dyan sa description. Click nyo lang yan para makapag-avail. At maraming salamat sa Converge sa pag-sponsor ng video na to. Okay, so kung matatandaan nyo, Tecno Camon 20 Pro 5G ang tinagurian kong sulit phone ng taon nung gumawa ako ng Phone Awards noong July. Itong 20S Pro ay pareho lang naman sa 20 Pro 5G. Mas mababa lang ng konting-konti yung chipset, so pag-usapan natin kung panalo rin ba. Umpisahan na agad natin sa mismong performance. Again, MediaTek Dimensity 8050 yung nasa Camon 20 Pro 5G. Samantalang itong 20S Pro ay naka MediaTek Dimensity 8020 5G. So, ang tanong, ramdam ba talaga yung difference ng dalawa? Honestly, for the most part, hindi naman. Malakas na chipset din kasi itong Dimensity 8020 5G. Actually, sa latest Antutu benchmark nga, nakakuha din tayo ng more than 700,000 points. Well, wala na sa akin yung Camon 20 Pro 5G ko, so hindi ko alam kung ano yung magiging score nun ngayon dahil syempre may mga optimizations ng dumaan at ibang version na rin kasi ito ng Antutu benchmark. But still, more than 700,000 points para sa ganitong price, ibang klase talaga at sobrang panalo na. Swabe yung paggamit ko sa phone. Pag nagmumultitask tayo, maaasahan mo talagang smooth yung experience for the most part. At syempre malaking tulong dyan yung malaking RAM at malaking storage natin. Alam naman natin na laging galante sa RAM at storage ang Tecno. So meron tayo ditong 8 gigs na RAM at 256 gigs na internal storage. Expandable pa via micro SD card yung storage na yan at may virtual RAM option din tayo na pwede rin nating iset hanggang 8 gigs. Now, for gaming, tatlo ulit yung sinubukan ko. Mobile Legends meron tayo hanggang super frame rates at ultra graphics. Again, wala pa ring overlay FPS counter ang Tecno, so hindi ko mapapakita yung real-time FPS. Pero sa experience ko, tulad lang din sa Camon 20 Pro 5G, sobrang smooth ng ML dito. No lags, walang noticeable frame drops, pwedeng gamitin for ranked games. Sa Call of Duty, mataas din yung settings na available at hindi rin delay yung gyroscope. Sinubukan kong mag-multiplayer mode, swabing-swabe, tapos sa VR mode naman, naging maganda rin talaga yung laro. Swabing-swabe yung laro, pero may mga pagkakataon na nakaramdam ako ng thermal throttling. Sa bandang dulo kasi ng VR mode, medyo uminit na yung phone at naka-experience na ako ng frame drops. Hindi naman yung tipong nag-hang. Actually, ubus ko pa rin yung mga kalaban. Mayabang na naman yan. Kahit mag-isa lang ako. Pero syempre, dapat pa rin alam nyo na posibleng mag-init itong Dimensity 8020 at posible ang thermal throttling sa long gaming sessions. At mas nakita ko pa yan dito sa Genshin Impact. Syempre, mas demanding kasi to, so hindi ko may re-recommend yung highest settings dito. Kung lalaroin nyo itong Genshin, I suggest na hayaan na lang natin yan sa default medium settings, or kung okay lang sa inyo na ibaba pa sa lowest, mas maigi para maiwasan talaga natin yung heat at makakuha tayo ng mas stable na frame rates. So eto yung temps na nakuha namin sa pinakamatataas na settings ng game. At again, tulad lang din sa Camon 20 Pro 5G na may Dimensity 8050, very capable din yung chipset natin dito. Hinay-hinay nga lang talaga dapat for gaming, lalo na sa mga demanding games like Genshin. Naka-aircon na nga rin pala kami nung nag-test ako. Hindi, wow. Around 25 degrees yung room temperature. So syempre expect na mas magiinit pa kung wala ka man lang kahit na electric fan, mataas yung brightness mo, at lalong-lalo na kung naka-mobile data ka pa. Okay, so yung mga susunod nating pag-uusapan ay same na rin talaga
sa Camon 20 Pro 5G. 6.67 inches yung screen, so malaki rin talaga. AMOLED panel yan, kaya maaasahan natin yung good viewing angles, deep blacks and vibrant colors. Widevine L1 for Full HD Netflix streaming, andyan din. Smooth tignan since mataas din yung refresh rate, 120Hz. Outdoor visibility is also good. Maliwanag naman, wag lang syempre yung super tutok sa sikat ng araw. At very responsive din sa mga pindot ko nung naglalaro ako. Mabilis at accurate din yung in-display fingerprint scanner. Tapos yung bezels at punch hole naman ay manipis at magaan lang din talaga para sa ganitong klase ng phone. Overall, very good display at definitely one of the best displays na makukuha natin sa ganitong price. Magandang panoorin ng videos, pang social media at kahit pa for gaming. Ganon din yung sitwasyon pagdating sa speakers. Dual speakers na rin yung gamit dito at pwedeng-pwede ng ipang sound trip at malakas na para sa isang kwarto. Of course, manage your expectations pa rin. Hindi naman to flagship phone, so wag nyong i-expect na magiging sobrang detalyado ng tunog. But again, very good speakers considering the price. Pero ang pinaka-pinagmamalaki talaga ng Tecno sa Camon series nila ay syempre yung camera. Camera-centric kasi ang Camon phones. So dito, meron tayong 64 megapixel main shooter, 2 megapixel macro, 2 megapixel depth sensor, at 32 megapixels na selfie cam. So ito yung mga photos na nakuha namin sa main camera. At makikita naman natin na sharp and detailed yung mga kuha. Lalo na sa mga outdoor shots na maliwanag talaga. Pag medyo tricky yung lighting, of course, mas mahihirapan, like sa mga against the light na shots, but still, pasado pa rin sa akin overall. Ang hindi lang pasado ay yung walang kamatayang macro. Sa totoo lang, mas maganda at mas magagamit natin yung ultra-wide kesa sa macro cam. Pero eto na rin yung samples kung sakaling trip nyo. Pagdating naman sa selfies, kung pang-post lang naman sa FB at IG, hindi na rin talaga masama in terms of sharpness and details at pwedeng-pwede rin ipang TikTok. Lalo na't hanggang 2K resolution ang pwede nating i-record na videos dito sa selfie cam. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Tecno Camon 20S Pro. Again, hanggang 2K yung resolution, 30 FPS. Walang stabilization sa resolution na to. So, kailangan nating bumaba ng 1080p para magamit yung EIS. Tulad lang din sa rear camera. Tapos gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. So, let me know sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Good news din pagdating sa videos ng main camera. Hanggang 4K na kasi ang pwede nating i-record gamit to. Unlike sa ibang mga phones ng mga mas kilala pang brands na usually ay hanggang 1080p lang sa ganitong price. Di hamak na mas lamang to pagdating sa details at matingkad din yung kulay. Yun nga lang syempre para magamit natin yung stabilization or yung EIS. Halimbawang gagamitin mo to for vlogging, naglalakad ka or tumatakbo ka, tapos wala kang gamit na gimbal, kailangan nating bumaba sa 1080p. 5,000 mAh naman yung battery. Tulad lang din sa karamihan ng mga phones. At sinubukan kong mag-PC Mark battery test dito. Nakakuha ako ng more than 11 hours na SOT at honestly, hindi siya ganun kataas so hindi ko rin talaga masasabing makunat yung battery. Siguro ang masasabi ko lang kung more on social media, watching videos, and light gaming ka lang naman, magtatagal naman ng isang buong araw. Tapos yung charging naman ay hanggang 33 watts. From 0 to 100%, less than 1.5 hour lang yung inabot at mabilis na yan lalo na't nasa lower mid-range pricing lang naman tayo. Para naman sa iba pang mga features na posibleng gusto nyo ring malaman, haptic feedback is okay for the price. Hindi siya ganun kaganda kaya tinurn off ko na lang, pero masasabi ko naman na mas angat kumpara sa mga kakompetensyang phones. Signal natin okay naman, talk and text yung gamit ko. Video call sa Messenger, wala namang bugs. Tapos pagdating naman sa software, naka iOS 13 tayo based on Android 13. Hopefully makakuha tayo ng Android 14 update soon. Pero wala pang confirmation sa ngayon at sa bloatwares naman, meron pa ring ilan so uninstall at disable na lang natin yan. Pero in fairness naman sa Tecno, kasi kung ikukumpara natin sa Realme 11 na na-review ko last time, di hamak na mas konti yung bloatwares dito. So nakikitaan ko rin talaga ng improvements at sana, diretso na rin nila yan sa pagdagdag ng software support. Okay, so pag-usapan natin yung presyo. Yung Tecno Camon 20 Pro 5G dati ay pinresyohan nila ng 11,999 pesos. At again, sobrang sulit ng phone na yon. Tapos itong 20S Pro naman na mas mababa lang ng konti yung chipset, though hindi naman talaga ramdam in real life usage, ay pinresyohan naman nila ng 11,599 pesos.
Pros and cons muna ulit tayo bago natin balikan yung presyo at yung mga promo. Unang-una nagustuhan ko yung chipset na ginamit. Almost same lang kasi talaga yung performance nito dun sa Dimensity 8050. At well, hindi ko pa rin talaga to mare-recommend sa mga hardcore gamers, pero at least alam nating magiging mabilis at smooth yung experience for our day-to-day tasks. Yung display maganda rin, 120Hz AMOLED na yan. Dual speakers, pasado. Of course, andyan din yung malaking RAM at storage, as expected sa isang Tecno phone. Very good camera considering the price. Again, meron ding 4K video recording na bihira nating makita sa iba. Battery and charging is also good for the price. Pagdating sa accessories, kompletong-kompleto rin. May headset pa. At sama ko na rin sa pros yung design dahil maganda naman talaga. Ngayon, para naman sa mga cons, unang-una yung pag-init habang naglalaro tayo. Kung Mobile Legends lang naman and mga less demanding games, wala namang problema. Pero tulad nga sa test natin kanina, sa bandang dulo ng Call of Duty VR mode, naka-experience ako ng thermal throttling at pati na rin sa Genshin Impact. So kahit na sinasabi ko na malakas yung chipset, hindi pa rin talaga dapat puwersahin. Wala rin tayong ultra-wide dito na nakakapagtaka para sa isang camera-centric phone. Software support, hindi pa rin sure kung ilang years. Tapos yung iba naman ay minor na lang. Like, walang official IP rating at hindi Gorilla Glass yung protection na ginamit sa screen. Mga bagay na hindi na talaga para ireklamo dahil nga sa mababang presyo. So balikan na nga natin yung presyo. Honestly, nag-e-expect ako ng at least 1,000 pesos na difference kumpara sa Camon 20 Pro 5G. 10,999 sana. Pero overall, masasabi ko pa rin talagang panalo. Mataas pa rin talaga yung specs para sa presyo at mas lamang pa rin yung mga pros kumpara sa mga cons. At mas ma-appreciate mo pa yung value kapag kinumpara mo na sa ibang mga phones at lalo pa kapag online natin kinuha dahil syempre may mga discounts at promo sila. Itong sa akin ay nabili ko lang for just 9,900 pesos. At kung mabibili mo to sa less than 10k na presyo, sobrang panalo. So ilalagay ko na lang din yung link sa description kung saan nyo to pwedeng mabili. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe kung nagustuhan mo itong video. Soon, i-announce ko yung ikatlong phone na ipamimigay natin sa Pasko. Poco C65 yung una. At pangalawa, itong Camon 20S Pro. Para sa review ko ng Infinix Note 30 VIP Racing Edition, click mo lang to, panalo rin yan. At para naman sa 4G version ng Camon 20 Pro, click mo lang to. Kita-kits tayo sa next video.